Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Kung saan man dako ka man ng kamunduan, i-subscribe nyo naman ako, mga kawangis ko. Ngayon, ang ganda-gandang pag-uusapan natin for the first time. Ang ganda-gandang pag-uusapan natin for the first time. Pinalaya rin ng kaso ng liver or civil si Auntie Claire ni Congressman Libiste dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang blog o sa mga social media. Siguro hindi na nakapagtimpi si ah Congressman Libiste dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon si Auntie Claire. Eh, ano bang inaasahan natin kay Auntie Claire? Eh, lahat naman lang yan, di ba? Ano yan? Dug-atakin ng ng gobyerno. O ngayon siguro hindi na nakapagtimpi ito yung batang kongresista. Kaya nagfile na yung kongresista. Dahil sabi ni Congressman Libiste, siya na lang ang ginagawang content sa kanyang vlog ni Auntie Claire. Auntie Claire! O ngayon, piling siguro ni Auntie Claire, hindi siya papatulan kasi nga, siyempre kakampi niya yung gobyerno. Ito, panorin po natin yung mga punto de vista ni Congressman Libiste kung bakit nagfile siya ng cyber libel kay Auntie Claire. Tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko, na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH.
Oh, 'di ba mga kawangis ko? Ang saya-saya ng mga DDS kasi for the first time yung kayabangan ni ano, ni tawag 'to, yung kayabangan ni Claire Castro, ano ngayon, Claire, may katapat ka na ngayon, kinailan ka na ng kaso ngayon. So ito pa mga kawangis ko. Ang sabi dito ni ano, ang sabi ni Lebeste, ang dami pala niyang hawak pang mga files sa nangyayaring anomalya sa flood control. Kasi ang sabi niya, kung papayatayin niyo ko, lalabas ko ang buong katotohanan ng mga ginawa sa DPWH. Diba? Ito ang dapat pumamuno sa bansang Pilipinas ng ganitong tao na iniisip po ay kapakanan ng bansang Pilipinas. Isipin mo, sa kanyang ano, sa kanyang edad pa lang, ang iniisip niya kaagad sa kapakanan ng Pilipinas. Kahit ang binabangga niya po ay mga malalaking tao sa gobyerno, pero talagang tuloy-tuloy ang pakikipaglaban niya sa gobyerno para mapaganda lang ang pagpapatakbo sa gobyerno. Tingnan mo, panoorin po natin ang kanyang mga punto de vista ni Congressman Libiste. Patayin. Dahil kung papatayin niyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral Files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. O di ba? Ganun siya katapang. Kung papatay niyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa niyo sa DPWH. Labas mo na nga yan, Congressman Leandro. Labas mo na yan. Yung palang dami mong hinahawakan ng mga files dyan sa, sa opisina nyo. Kaya dyan sa mga sa mga kapwa ko OFW dyan, tulungan po natin ito if ever na tumakbo to sa mataas na posisyon si Leandro Lebiste. Ito po ang kailangan natin sa ating bayan. Kahit paano maibsan po, malay mo siyang magiging daan o susi upang mapaganda ang pagtatagpo ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi ngayon, ang karamihan kasi nangyayari ngayon, mga old style na pamumuno sa gobyerno. Kasi ang dami pa kasi diyang mga
veterano ng mga politician na ang style nila old style, hindi na yung hindi na sa mga modernong style eh. Dapat kahit papaano lumalaban tayo sa mga kapwa nating bansa kagaya dyan sa mga Indonesia, Thailand, Malaysia. Dapat maganda na yung ano natin eh, ekonomiya natin. Pero nangyari hindi kasi nga yung nakagisnan nila na pagnanakaw, sa katiwala o pagnanakaw sa gobyerno, parang nagiging ano na nila eh, kasanayan na nila, nagiging nakasanayan na nila. Kaya wala talagang pag-uusad ang Pilipinas sa pag-improve o umanda ng ating ekonomiya. Sana ito yung mga bagitong mga politicians, sana sila pong magdala sa atin sa magandang pamumuhay sa Pilipinas. Okay? Sa mga kapukuyo OFW dyan, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channels and likes din sa aking mga videos. Sa mga kapukuyo OFW dyan, kung saan man sulok ko man ng mundo, masalam and bye-bye. Adios.